Magandang araw po sa ating lahat. At sa vlog na ito ay ipakikilala po namin ng ilang mahalagang manunulat sa panitikang Pilipino at ang ilan sa kanilang mga akda. Simulan po natin kay Abdon M. Balde Jr. na isang manunulat mula sa Albay na isa ring isang enyenhero bago siya pumasok sa mundo ng panitikan. Ngayon ay kilala siya sa mga nobelang Mayong at Hunyango sa Bato at nagkamit din siya ng National Book Award. At isa rin siyang Poet Laureate ng Albay. Sa akdang mga pangarap at pangitain, ipinapakita niya ang damdamin, karanasan at realidad ng mga ordinaryong tao, lalo na ang rehelyong Bicol. At sunod naman natin ay si Pedro Bucaneg. At siya ang tinaguriang ama ng panitikang Ilocano. Isa siyang bulag na makata pero napakalaki ng ambag niya sa panitikan. Ang ipakita ang buhay, tinig, kultura ng mga Pilipino. At mula rin sa Bicol, si Christian Sendon Cordero ay kilala sa pagsusulat ng tula, kwento at pelikula gamit ang wikang Bicol. Ang pinakatanyag ay ang Baag ni Lamang. Ito ay isang epikong Ilocano na nagpapakita ng kabayanihan at lakas ni Lamang. Ito rin ay nagpapakita ng kulturang Ilocano. Kilala naman natin si De Los Reyes Isabelo o Don Belong, na kilala rin bilang ama ng Philippine folklore. Isa sa mga akda niya ay ang Pasuanon. Ito ay isang koleksyon ng mga tula na nagpapakita ng buhay at damdamin ng mga Bicolano. Ito man ay simple ngunit makahulugan. At ang ating Pangulo ay walang iba kundi si Juan Crisostomo Soto, ang ama ng panitikang Kapampangan. Sa akda niyang El Folklore Pilipino, pinagsama-sama niya ang paniniwala at kwento ng mga Pilipino. Isa rin siyang leader, manggagawa at isang makabayang manunulat. Iba-iba man ang wika at relihiyon, iisa lang ang layunin ng mga manunulat na ito. Ang ipakita ang buhay, tinig, kultura ng mga Pilipino. Muli, maraming salamat sa panonood at magandang araw po sa ating lahat.